Kamusta? Ako si Brian Ashworth mula sa Disaster Aid Australia. Narito ako ngayon upang pag-usapan ang kahalagahan ng malinis na inuming tubig sa kalusugan. Alam niyo ba na 4 sa 5 sakit ng mga papaunlad na bansa ay sanhi ng pag-inom ng kontaminadong tubig? Ilan sa mga tao sa iyong komunidad ang nagkakaroon ng mga problema sa kanilang tiyan o pagtatae na kung minsan ay tinatawag na LBM? At paano mo masasabi kung ang iyong tubig ay kontaminado? Mayroon akong kaunting pagsusuri dito. Meron akong 2 baso at pupunuin ko sila pareho ng tubig. Alin sa mga tubig na ito ang sa palagay mo ang malinis at alin ang kontaminado? Ito bang isang ito? O itong isang ito? Iinumin ko ang isang ito. At hindi ko iinumin ang isang iyan. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Ang isang ito ay may kulay lamang sapagkat naglagay ako ng tsaa. Mukhang malinis ang isang ito. Ngunit kung ibubuhos ko ang laman, makikita nyo na may mga dumi ng hayop dito. Ngayon, iinumin mo pa ba ang tubig na ito? Ipinapakita lamang nito na hindi natin masasabi kung ang tubig ay ligtas sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ang iyong tubig ay maaaring nagmula sa isang maliit na sapa o di kaya sa isang talon. Pero ano ang nagaganap sa itaas? Maraming dumi ang nahahalo, maaaring dumi ng hayop, ng ibon at pati na rin sa tao. Ang lahat ng duming ito ay ginagawang kontaminado ang tubig na magiging dahilan ng iyong pagkakasakit. Ang lahat ng dumi na ito ay nagdudulot ng mga bakterya sa tubig. Tinatawag itong E. coli, at ang aktwal na laki ng bakterya ay halos 1/30 na kapal ng buhok ng tao, kaya hindi mo ito makikita. Ngayon, paano inaalis ng sky hydrant ang bakterya na ito at ginagawang ligtas ang tubig? Sa susunod na larawan ay makikita ang aktwal na laki ng bakterya kumpara sa mga butas ng salaan ng sky hydrant. Ang mga butas na ito ay dihamak na mas maliit kaysa sa bakterya, kaya hindi nakakapasok ang mga bakterya at nagiging malinis ang iyong inuming tubig.